Sa ibang balita, patuloy ang pagsagot ng Chinese Embassy tungkol sa mga insidente sa West Philippine Sea. Pero may sagot din dito ang ilang ahensya ng gobyerno bilang bahagi ng paglaban sa mga maling impormasyon. Yan ang ulat ni Patrick De Jesus. Naglabas ng sariling bersyon ang Chinese Embassy patungkol sa naging insidente sa West Philippine Sea noong Lunes ng tanghali malapit sa Bajo de Masinloc, kung saan hinabol ang isang Pinoy fishing boat ng mga barko ng China Coast Guard at PLA Navy. Sabi ng Embahada ng China, ang paglapit ng China Coast Guard ay para itanong sa pamamagitan ng radyo kung kailangan ng tulong. Ngunit lumayo rin kalaunan ang mangingisda. Pero sa video na kuha ng mangingisda, maririnig ang malakas na pagpapatunog ng wangwang o sirena mula sa barko ng China. Sa kabila nito, may naging patutsada muli ang Chinese Embassy kay PCG spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, at mariin umano nilang tinututulan ang anumang paninira sa mga hakbang ng China. Buwelta naman ng National Maritime Council sa panibagong pahayag ng Chinese Embassy, huwag lumihis sa tunay na issue. They are now working on, they're trying to discredit some personalities. Sa atin, once you attack a personality, ang ibig sabihin lang doon, nawawalan kayo ng legal argument. Kaya tao na yung binabanatan nyo. So actually, these are the things. And the NMC is very deliberate on that. Dagdag ng NMC, patuloy ang magiging tugon ng pamahalaan para labanan ang mga maling impormasyon at mapaninlang na mensahe sa West Philippine Sea. Walang basehang legal o sa international law ang akusasyon ng China. Bagkus pa, sila ang gumagamit ng kanilang mga maritime forces, no, at gumagawa ng mga illegal na pamamaraan tulad ng pag-water cannon sa ating mangingisda, Coast Guard at beeper vessels, agresibo at mapanganib na maneuver o close encounter sa dagat at sa himpapawid. Ang Pilipinas kasi as per policy at spirit of transparency, puro katotohanan lamang at mga legal na pamamaraan ng ating isinapupubliko. Sa kabila ng nagpapatuloy na insidente sa West Philippine Sea, nananatiling polisiya ng kasalukuyang administrasyon ang mapayapang pagresolba ng mga gusot sa karagatan sa paraang isusulong ang interes ng bansa. Our communication lines will remain open. Bukas tayo sa dialogo o diplomasya. Pero dapat maging maliwanag tayo na ang pagdadialogo ay hindi nangungulugan na pagsupok sa ating paninindigan, sa ating soberanya, karapatan, at jurisdiction sa ating karagatan. Hinikayat naman ng Akbayan Party ang Department of Foreign Affairs na maghain ng panibagong diplomatic protest laban sa China at pagpaliwanagin ang kanilang embahada dito sa Pilipinas sa halip na magpakalat ng propaganda. Patrick De Jesus para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.